Katapangan siya ay nagkilala, ang kanyang pangalan Dante Marcoleta. Pinipili yung makakabuti para sa mas nakararami. Katotohanan ang sinasabi, Marcoleta laban sa mga mapangapili. Papatinag sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta ang pag-asa. Hey, Marcoleta! Tapang na talino ang tinig sandata sa inyong balota. Dante Marcoleta! Lalaban para sa bayan, si Marcoleta ay walang inuurungan. Kagalang-galang Senador Marcoleta, ikinagagalak po naming iharap sa inyo ang mahigit 25,000 Lagunense. 25,000 Lagunense na sumusuporta at naninindigan sa inyong laban. Laguna! Laguna! Narito na siya! Paglilingkuran sa Diyos at sa bayan, siya ang #1! Laguna, Senador Rodante Marcoleta! Sa katapangan siya ay nagkilala, ang kanyang pangalan Dante Marcoleta. Pinipili yung makakabuti para sa mas nakararami. Katotohanan ang sinasabi, Marcoleta laban sa mga mapangapili. Papatinag sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta ang pag-asa. Hey, Marcoleta! Tapang na talino ang tinig sandata. Sumigaw, Laguna! Sumigaw! Sumigaw! Para Senador Rodante Marcoleta! Ang susunod na gobernador ng lalawigan ng Laguna, Governor Sol Aragones, Vice Governor Piwi Perez, Vocal Christian Aguilio, Vice Mayor Tony Aurelio, Congressman Sonia Algabre, Konsehal Louie Algabre, Konsehal Mutia Aquino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakakalula ang mga tao. Hindi ko malaman kung paano ko magpapasalamat sa inyong lahat. Ngunit bago yun ay gusto ko magpasalamat sa aking mga kaibigan na nag-imbita sa akin para po sa gabing ito ay magkita-kita tayo. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Alam ko pong marami kayong gawain. Nagsakripisyo po kayo ng inyong panahon para magkita tayo sa gabing ito. Gusto ko po kayong kumustahin kung ano po ang kalagayan ninyo. Okay lamang po ba kayo? Mabuti po ba ang kalagayan ninyo? Bakit? Mura po ba ang bigas? Mura po ba ang gamot? Lalong-lalo na dito sa Laguna. Madali po bang magpagamot? Mura po ba ang bayad sa ospital? Mura po ba ang kuryente? Paano kayong okay? Sabi niyo mabuti ang kalagayan ninyo. Mabuti na lamang meron pong tumatakbong mga opisyales ng lalawigan ng Laguna, ang aking kaibigan, Gobernador Sol Aragones. Sapagkat alam ko sa kanyang panunungkulan, ako po'y naniniwala sa kanya. Alam po ninyo, si Gob Aragones ay matagal ko na pong kaibigan.
Siya po ay nakasama ko sa Kongreso. Kahit na po nagkaroon kami ng hindi pagsang-ayon sa isang usapin katulad ng ABS-CBN, yun po'y trabaho lang. Yun po ay hindi naging dahilan para kami ay hindi magtuloy na magkaibigan. Sapagkat yung usapin ng ABS-CBN ay isang issue lamang. Mayroong mas malaking issue po na kayo pong lahat ay sangkot. Ang tungkol po sa kabuhayan ng ating bansa. Diyan po kami nagkakaintindihan ni Sol Aragones. Yung tungkol po sa inyong paggagamot dito sa lalawigan ng Laguna. Diyan po kami nagkakasundo. Sa lahat po ng aspeto ng pamumuhay, palaging pareho kami ng paninindigan. Kaya po kaming dalawa ay naging magkaibigan sa matagal na panahon. Marami po akong gawain, marami po akong pupuntahan, ngunit nung sinabi niya na hindi pwedeng hindi mo makita ang mga napakaraming tao na nasa San Pablo ngayong gabi. Alam po ba ninyo na dapat sana ay pupunta ako sa Alaminos, Pangasinan. Ngunit dahil sa tawag ng inyong gobernadora, dito po ako nagpunta sa Los Baños nang dahil sa kanya. Mahirap po talaga ang ating bansa ngayon. Alam po ba ninyo na 27% ng ating mamamayan ngayon ang nagsasabi sila po ay nakararamdam ng gutom. Mahirap po yun, nakakabahala, nakakalungkot. Sapagkat ang 27% ay masyado pong mataas. Ang totoo niyan, kahit siguro 1% lang ang magsasabi na hindi po nakakakain sa oras, ang 1% ng ating mga kababayan, palagay ko rin hindi natin matatanggap yun. Sapagkat sa bilang natin ngayon na halos 119 million Pilipinos, pag sinabi mong 1% ay hindi nakakakain sa oras, mabigat po sa loob yun. Walang isang pamilya, walang isang padre de pamilya, walang isang nanay o tatay ang papayag na makita niya ang kanyang pamilya na hindi siya makakakain sa oras. Ngunit, ito po ang sinasabi, 27%. 63% po ng ating mga mamamayan ngayon ang nagsabi nakakaramdam din sila ng kahirapan. 63%. Ang katumbas po noon halos 87 million Pilipinos. Ganito po ang kalagayan ng bansa natin ngayon. Kailangan po nating bigyan ng solusyon ang bagay na ito. Hindi po pwedeng magtagal po ito. Pero ang nangyayari po kasi, imbes na unahin po ang pangunahing problema tungkol sa kabuhayan, napakataas po ang presyo ng mga bilihin ngayon, lalong-lalo na ang pagkain. Bakit pinili pa ng ibang mga nanunungkulan sa atin sa nasyonal ang magkawatak-watak pa tayo bilang isang bansa? Bakit kinakailangang i-impeach ang Vice President? Hindi kailangan i-impeach ang Vice President. Walang batayan, walang basihan sa batas. Ako na po nagsasabi sa inyo. Hindi po kinakailangan ang House of Representatives ang mag-audit ng mga pondo na ginagasta ng mga opisina ng ating pamahalaan. Totoo po na lahat po ng opisina kailangan magsulit. Kailangan po ipakita nila kung tama ang pagkakagasta ng pera ng bayan. Tama lamang po yun. Walang debate doon. Ngunit, ilan po bang opisina ng ating pamahalaan
ang binigyan ng confidential funds na kapwa sinusuri din ng Commission on Audit. Ilan po? Tinanong ko sila. Mahigit pong 400 opisina ng gobyerno. Bakit po ang opisina lang ng Vice President ang kanilang inuusik, ang kanilang sinusuri? Bakit hindi lahat ng mahigit na 400 ay suriin natin? Yun po yung tinatanong ko sa kanila. Ayaw nilang sumagot sapagkat namumulitika lang sila. Namemersonal sila. Gusto nilang tanggalin ang Vice President. Tinanong ko po sa kanila, saan po nakasulat sa saligang batas ng Pilipinas na ang House of Representatives ay siyang dapat mag-audit ng pagkakagasta ng pera ng bayan? Saan nakasulat? Wala po silang maipakita. Sapagkat isang opisina lamang po ang pinapayagan ng saligang batas na siyang magsuri, siyang mag-audit ng mga report, ng mga ulat kung paano ginista ang pera ng bayan. Ang nangyari po, in-impeach nila ang Vice President. Pagkatapos ng halalan po, pagkatapos ng Mayo 12, depende po kung maraming kandidato ang kanilang may papanalo. Kailangan lang po nila 16 na boto, tatanggalin nila ang Vice President. Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Ako rin po, ayaw ko. Pero tatanggalin nila ang Vice President sa sandaling makakuha sila ng mas maraming boto kesa sa amin. 16 na senador lang pwede na nilang tanggalin ang Vice President. Ito ba ang dapat unahin ng mga namiminuno sa ating bansa? Hindi ba nila nakikita ang kalagayan, naghihikahos ang bansang ito? Bakit kailangan tayong maghiwa-hiwalay? Bakit kailangan tayong mag-away-away? Wala po akong nakitang isang bansa ang umunlad, ang sumulong na nagkakawatak-watak ang kanilang mga mamamayan. Ano bang ginawa nila? Ano bang ginawa nila? Bigla nilang hinuli yung dating Pangulo ng Republika. Wala pong kasalanan yung dating Pangulo. Ang naging kasalanan niya lamang po, minahal niya yung kanyang bansa. Nakita niya ang panganib ng droga. Nakita niya wawasakin ng droga ang mga pamilyang Pilipino. Nakita niya sisirain ng droga pati pagkatao ng mga mamamayan. Nakita niyang mawawasak ang lipunan. Bilang Pangulo ng bansa, inisip niya ang depensa, ang proteksyon, ang kapakanan ng taong bayan. Bakit po huhusgahan mo ngayon? Bakit mo hahatulan ang kaganapan ng isang programa sa pamamagitan ng dami ng namatay? Bakit hindi mo husgahan ang programa sa dami ng milyon-milyong mga buhay ang naisalba ng kampanya laban sa droga? Ilang milyon ang nakinabang. Bakit hindi yun ang tingnan nila? Ayaw po nilang tingnan. Siyempre po merong mamamatay. Sapagkat ang nagsusulong ng droga ay mga kriminal. Mga gumagawa ng droga, nagbebenta ng droga, mga adik, mga puser, lalaban at lalaban sila sapagkat gusto nilang maghanap buhay sa paraang iligal, sa paraang makakasira sa isang bansa. Yun ang nilabanan niya. Yun ang nilabanan niya. Ano ang iginanti sa kanya? Ayun po hinuli. Walang katarungan. Ang ICC po hindi pwedeng manghimasok sa ating bansa kapag ka ang judicial system, ibig sabihin, kapag ka ang mga hukuman ng ating bansa ay may kakayahan na umusig
na humatol sa kanino mang nagkasalang Pilipino. Maging siya man ay dating Pangulo. Kung halimbawa nagkasala ang Pangulo, bakit hindi mo siya husgahan? Bakit hindi mo siya litisin sa pamamagitan ng umiiral na batas sa ating bansa? Pati ICC hindi na sinunod ang kanilang patakaran. Wala sa patakaran na bigla silang manghihimasok kapag bukas, kapag umiiral, pag umaandar ang ustisya ng isang bansa. Ngayon, wala na sa rito. Kinuha, dinala sa kabilang panig ng daigdig. Hahatulan ng isang hukuman na kailanman ay hindi na natin kinikilala sapagkat tayo ay kumalas na sa kanilang jurisdiction. Ito po ngayon ang problema natin. Naharap tayo sa isang mapanganib na panahon. Ang kalagayan ng bansa natin ngayon, pangkabuhayan, bagsak. Magkano na ang utang ng Pilipinas ngayon? Mahigit ng 16 na trilyong piso. Hindi ko maintindihan kung paano pa natin ito babayaran. Ang corruption po ay lubog na tayo. Alam po ba ninyo kung magkano ang uutangin natin sa taong ito? Sa taong ito lang, 1.5 trillion pesos. Magkano po yon? 125 billion pesos bawat buwan. Katumbas ng 4.2 bilyong piso sa loob ng isang araw. 4.2 billion pesos per day. Katumbas ng 173 million pesos bawat oras. Dahil po sa corruption. Ano po ngayon ang iginante? Meron naman kayong ayuda eh. Di ba tumatanggap po kayo ng ayuda? Kayong lahat, tumanggap po kayo ng ayuda, hindi ba? Ibig nyo sabihin, walang nakatanggap ng ayuda dito sa karamihan ng taong nandito ngayon? Gobernador Sol, problema ito. Bakit? Alam po ba ninyo, pag pinagsama-sama natin yung 5 ayuda na dapat ay pinagkakalob sa mga mahihirap na Pilipino, alam nyo ba kung magkano yon? Iisa-isahin natin. 5 po ang klase ng ayuda, baka hindi nyo alam. Kilala po ninyo yung 4Ps. Kilala nyo yung MAIP, ito yung sa gamutan. Kilala nyo yung AX. Kilala nyo yung tupad. At ang pinakabagong imbensyon yung AKAP. Magkano po itong 5 ayudang ito? Na dapat sana ang nakinabang ay hindi bababa sa 27 milyon na mahirap na Pilipino. 27 milyon ang dapat na nabiyayaan. Wala pong nabigyan dito. Itong daming ito. Sa tingin ko, mahigit kayong 15. Baka may 15,000. Baka may 20,000 dito. Wala pong nabigyan dito. Saan napunta yung 194 billion pesos? Yon ang katapat ng 5 ayuda, 194 billion pesos. Ang minimum na number na dapat mabiyayaan, inuulit ko sa inyo, 27 milyon na mahirap na Pilipino. Pero sa tansya ko po, wala pang 10% ng 27 million ang nabibigyan. Kaya naniniwala ako sa inyo na baka wala nga ni isa man sa inyo nabigyan. Pinipili nila kasi, yung kaalyado lang nila kasi ang binibigyan eh. Yung kilala nila, yung inaakala nilang boboto sa kanila. Ganito na lang ang gawin natin. Ganito na lang po ang gawin natin. Kapag ako po ay nagkapalad at tinulungan niyo ako makarating ako sa Senado,
Kakausapin ko lahat ng mga kasama ko. Sasabihin ko sa kanila, ganito ang gawin natin. Huwag na kayong makipagdebate sa akin sapagkat hindi kayo mananalo sa akin. Hindi dahil sa matalino ko, kundi ang sasabihin ko sa inyo ay tamang-tama lang at katanggap-tanggap. Kaya alam kong hindi na kayo makikipagdebate sa akin. Ganito po ang gagawin. Kinuwenta ko po eh. Ang kailangan kasing matulungan, tandaan ninyo, 27 million na mahirap na Pilipino. Eh hindi naman lahat nabibigyan, wala nga 10% eh. O para mabigyan lahat, paano natin gagawin? Ganito. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 kuryente bawat buwan. Ilibre na po natin yan. Tandaan po ninyo ang sinasabi ko, 2,000 pababa. 2,000 pababa. Kaya tipirin nyo kapag 2,000 pesos and 10 pesos, hindi, kailangan sa eksaktong-eksakto, 2,000 pababa. Kaya naman yung gawin yun eh. Ilan ang mabibiyayaan natin pagka ginawa natin yon? 27 million mahirap na Pilipino. Parehas. Walang lamangan. Walang korupsyon. Bakit? Diretso sa inyo. Walang makakapagpapogi. Walang makakapagpasikat na akala mo galing sa kanilang bulsa yung pinamimigay dito. Diretso sa inyo. Okay ba kayo doon? Pero kailangan po nyo kong dalhin sa Senado. Dalhin po nyo ako sa Senado para marami tayong maayos na problema ng ating bansa. Dalhin po nyo ako doon para pigilin natin ang pagtanggal nila sa Vice President. Dalhin po nyo ako doon. Tutulungan ko ang inyong gobernador. Alam ko ang problema ng lalawigan ng Laguna. Napakahirap po ang ospital. Ay alam ko po yun. Madali po nating masolusyonan. Higit pa ron gagawin natin. Iboto nyo ako, dalhin nyo ako doon. Iuuwi natin ang Pangulong Digong dito sa ating bansa. Uusapan pong matino ito. Gagawa tayo ng kasaysayan ngayong gabi. Kahit walang kontrata, salitaan lang, naniniwala ako sa inyo. Salitaan lang, naniniwala po ako sa inyo. Mas naniniwala ako sa inyo kaysa sa mga kasama ko sa House of Representatives. Ang gugulo ng mga yon. Dito, nakikita ko po ang mga mukha ninyo. Pati mga puso ninyo nababasa ko. Napakainit ng pagtanggap ninyo sa akin. Sa Congress, nagngingitian kami kunwari, pero hindi totoo. Plastic. Puro plastic. Pati hopya na kinakain ko, aagawin pa nila. Saan ka nakakita naman? Pero ito, salitaan po ha. Ngayong gabi, salitaan lang, pinaniniwalaan ko na po. Dadalhin niyo ako sa Senado. Isa pong mabuting katangian ang isang salita lang. Kasi merong nagsabi, gagawin kong 20 piso ang 1 kilo ng bigas. Nangyari. Magtatayo ako ng 1 milyong pabahay sa loob ng 1 taon. Pang ilang taon? 3 taon na eh. Nasaan ang pabahay? Nasaan?
naglatag kami ng 5,000 flood control projects. Nagkakahalaga ng 350 billion pesos. 5,000 flood control projects. Bakit binaha ang Batangas? Bakit binaha ang Laguna? Bakit binaha ang Metro Manila? Sa unang pagkakataon, binaha ang buong Bicol region. Nasaan? Nasaan ang flood control? Sa mga tuwid, puro salita, wala naman nangyayari. Hindi ba? Meron pa. I will be steadfast in my resolve not to recognize the jurisdiction of the ICC. Sabi niya eh. Ganun ang sinabi. I will not cooperate with the ICC in any way, in any shape, and in any form. And I hope my cabinet will do the same. Sa Tagalog, hindi ako makikipagtulungan sa ICC. Hindi ko kinikilala yan. Hindi makakarating dito. Bakit mo Bakit mo pinahuli? Bakit mo dinukot ang dating Pangulo ng Republika? Pero tayo iba. Salitaan tayo. Parang salitang sabungero. Hindi po ako sabungero. Bawal po sa akin ang sabong. Ayaw ko pong matiwalag. Bakit ko po sinasabi ang sabong? Ang sabongero po kasi merong isang ugali. Merong isang natatanging katangian na dapat ito ang taglayin ng isang gustong maglingkod sa isang bansa. Ano po yun? Isang salita. Hindi ba ang sabongero, meron bang kontrata ang sabongero? Pumipirma ba ng kontrata? May salitaan ba? Wala. Senyasan. Sabi. Hindi nga sila magkakakilala eh. Ang lalayo eh. Sabi niya, oo. Di ba? Sabi naman ng isa, gaganon. Oo. Sabi, oo. Ang dami sabongero rito, Gobernador Sol. Nakuha nila yung senyas. Nakuha ang senyas. Senyas lang. Pero nagkakaintindihan. Hindi kumakalas. Pinaninindigan. Senyas lang. Pero dito, sa maraming pagkakataon sa bansang ito, batas na nga eh. Batas na nga, nakasulat na pero hindi pa sinusunod. Yung sinabi ko sa inyo yung kuryente, ano ba nakasulat sa batas ng kuryente? Na ginawa 24 years ago. Anong nakasulat? Ano ang pangunahing layunin ng batas na ginawa noong 2001? Idulot mo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino. Kasali na kayong lahat dito sa San Pablo. Anong nakalagay doon? Sa murang halaga. Letra por letra. Sana naman lang ko sinabi, idulot mo sa pinakamahal na halaga. Walang problema. Nakasulat pala, mahal eh. Hindi po eh. Abot kayang halaga. Nakasulat. Di ang gagawin po natin, ibahin natin. Ayusin po natin. Ayusin po natin. Ang Senado po kasi ngayon, sabagay may kasalanan din kayo eh. Bakit po? Sino bang pumoto sa mga senador, yung mga nakakaraan? Ilang ulit nyo nang binotong pabalik-balik? Kayo rin naman eh. Ang Senado po ngayon, kung ikukumpara po natin sa isang niluto, hindi po natin malaman kung anong klaseng luto. Bakit po? Pinaghalo-halo po nyo yung sahog eh. Lahat ng sangkap sahog, basta pinagsama-sama nyo sa isang malaking kawali, iniluto nyo ganun. Pagkatapos, inahain nyo sa inyong pamilya. Ang pamilya ay pamilyang Pilipino. Tatanungin, Nay, ano po ba ito? Ano po ba itong inihain ninyo? Hindi po namin mapigura. Anong klase luto ito? Ano isasagot nyo? Anak, huwag ka na magtanong. Basta kainin mo yan. Mahirap po yata yun. Kayo po kasi ang nagluto. May Kenkoy, may Jesus Mariosep. May puro ganun-ganun lang. Nakaharap lang sa mikropono, sa radyo, ito po.
Eh ngayon, nilagay nyo lahat to, pinaghalo-halo ninyo. Anong klaseng luto? Hindi po natin maintindihan. Kaya nga napakahirap pong kainin, kaya nga nagkaganiganito po tayo. O ano pong gagawin ko doon sa ganitong harap ng mga pangyayari? Hindi natin alam kung anong luto. Ano ngayon ang magiging papel ko rito? Mga kababayan taga San Pablo, isang-isa na lamang po. Ilagay po niyo si Dante Marcoleta bilang magic sarap. Baka po sakali magkalasa man lang yung niluto ninyo. Mula doon sa lasa na yon, magkakaroon po ng pag-asa. Walang pumalakpak. Mga kababayan, Dante Marcoleta, madali pong tanda ng number ko. 38. Kalibre 38. Si Senador Bato, 22 lang yun sa kanya. Kalibre 22, Senador Bato. Paltik lang yun. Tanda. Gusto ko pong bumalik dito. Babalik ako rito, salitaang mabuti ito. Pero, babalik lang ako dito kung ang dadatnan ko rito yung aking kaibigan gobernador, Sol Aragones, at ang kanyang mga kasama. Kung hindi, magtatagal bago ako bumalik kahit nandun ako sa Senado. Pero, kailangan siya yung sumalubong sa akin kasama kayong lahat. Babalik po ako rito bilang isang ganap na senador ng ating bansa. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. At ngayon po naman, itataas ang kamay ng ating mahal na senador, Rodante Marcoleta. Sa katapangan siya ay nakilala, ang kanyang pangalan Dante Marcoleta. Pinipili yung makakabuti para sa mas nakararami. Katotohanan ang sinasabi, Marcoleta laban sa mga mapangapili. Papatinag sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta ang pag-asa. Hey, Marcoleta! Tapang na talino ang tinisandata sa inyong balota. Dante Marcoleta! Lalaban para sa bayan, si Marcoleta ay walang inuurungan. Kampante kay Dante, sa Senado siya ay kailangan. Di papatinag sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta ang pag-asa. Hey, Marcoleta! Marcoleta, Marcoleta sa Senado, Marcoleta sa inyo'y magseservisyo. Malalagot ang mga mapangabuso. Marcoleta sa Senado, di papatinag sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta ang pag-asa. Hey, Marcoleta! Di papatinag sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Maraming salamat po, Senator Rodante Marcoleta. Kasama siya sa Laguna. Kasama rin po sa ating lapian, tumutulong sa Laguna, Senator Pia Cayetano. At ngayon po naman, Laguna, abogadong may paninindigan, kailan may di ka iiwanan, Senator Vic Rodriguez. Dami ng kaso ng korupsyon at pambubudol, tila nawawala na ang tiwala ng taong bayan sa sistema. Atty. Vic, bilang isang abogado, ano ang pangarap mo sa ating minamahal na bayan? Simple lang, kasamang Robin, batas na para sa lahat, anuman ang estado, makapangyarihan o ordinaryo, dapat pantay ang hustisya. Ang sino mang masangkot sa korupsyon at katiwalian, dapat may garansya ang kaparusahan at pananagutan. Atty. Vic,
Paano mo naman isusulong ang kapayapaan? Simple lang, kasamang Robin. Hindi natin kailangan ng digmaan o armadong konfrontasyon sa usapin ng South China Sea. Isang marahan at higit na payapang dialogo ang kinakailangan tungo sa solusyong diplomatiko. Naniniwala ako sa iyo. Panahon na para magbuklod para sa isang makatarungan at makataong pamahalaan. Sa darating na Mayo, huwag kalimutan, number 56 sa balota. Ako po si Atty. Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog, para senador. Laguna! Pilipino, abogado, maisog, ang senador ng bayan, Senador Vic Rodriguez! Mapapabain sa ganang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ang kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Certified Maraming salamat at magandang gabi ho sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa akin. Alam ho ninyo, 7 araw mula ngayon ay matatapos na ang kampanya sa nasyonal at sa lokal. Subalit hindi maaring matapos ang campaign period nang hindi ako tumutulong ng personal sa aking kaibigan. Ang magiging tanglaw, ilaw at gabay ng ating lalawigan ang dadalhin natin sa Kapitolyo, ang magiging ina ng Laguna, si Gobernadora Sol Aragones. Siyempre, wag din ho nating kalilimutan ang kanyang buong grupo. Andito rin ang ating kaibigan na kasama na, si Vice Governor Piwi Perez. Ako naman ho muli ay si Atty. Vic Rodriguez, aplikante ninyo pagkasenador, number 56 sa balota, Pilipino, abogado, maisog. Tinanggap ko ho ang hamon at imbitasyon at paanyaya ni Tatay Digong na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Alam kong nalalaman ninyo na napakaraming problema ng ating bansa at pangunahin dyan ay ang korupsyon. Kanya sa aking pagtanggap ng hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon, nakasentro ang aking kampanya sa gera laban sa korupsyon na higit nagiging talamak sa kasalukuyang administrasyon. Nakita nating lahat nung 11 ng Marso, nung March 11, nakita natin, nasaksihan ng sambayanang Pilipino kung paano ipinagkanulo, pinagtaksilan at trinaydor ang kapwa natin Pilipino at ginawang mistulang handog at inialay sa kamay ng mga naglalaway na banyaga diyan sa ICC. Huwag natin kalilimutan ang kapwa natin Pilipinong yan na ang pangalan ay si Rodrigo Roa Duterte. Kinakailangan natin siyang maipawi sa lalong madaling panahon. Kinakailangan natin itong pagtulong-tulungan. Nanganganib ang ating demokrasya. Nakita natin kung paano sinalaula ang kanyang karapatang pantao. Hinuli ng walang kaso at inihandog, ibinigay, ipinagkanulo sa kamay ng banyaga. Huwag ho tayong pumayag. At mahalaga na nalalaman po ninyo
yung mga mahalagang usaping panlipunan upang sa ganon, habang papalapit ang halalan, ay gawin po ninyo itong batayan, gamitin ninyong sukatan sa pagpili ng inyong mga senador ngayong May 12, 2025. Nanganganib ang ating demokrasya sapagkat mayroong iilang tiwali at elitistang kongresista na hindi lamang nakontento sa pagnanakaw ng pera nating mga Pilipino, pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay pinagtatangkaan nilang nakawin. Kinakailangan po namin ang tulong ninyo ipaglaban ang demokrasya at ipagtanggol si Vice President Inday Sara Duterte laban sa huwad, mali at unconstitutional na impeachment complaint laban sa kanya. Ganon din ho, alam naman natin na ang inyong katunggali dito ay namumudmod ng AKAP, ng AYIX, at ng kung ano-anong ayuda. Ang pakiusap ko po sa inyo, kapag kayo ay binigyan ng AKAP, binigyan ng AYIX, o binigyan ng kahit anumang anyo ng ayuda, pakiusap ko po sa inyo, kunin ninyo, tanggapin ninyo, sapagkat yan ay pera ninyo. Yan ay pera ng Pilipino. Subalit sa pagtanggap natin yan, huwag niyo pong isasangla kahit panandalian. Huwag niyo pong ipagpapalit ang inyong dignidad, ang inyong dangal, ang inyong pagkatao, at higit sa lahat, huwag ninyong ibebenta ang inyong boto at kinabukasan ng inyong pamilya at ng pamilya ng bawat Pilipino. Yan po ang dapat nating gawing gabay sa darating na May 12, 2025 election. Marami pong naging issue na natalakay, subalit sumentro lamang po tayo rito sa talamak na korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Sandamakmak na hearing sa Kongreso, investigation in aid of legislation, nang ginagawa'y hinihiya lamang yung mga resource person, hinihiya lamang yung mga iniimbita, at ikinukulong kapag hindi sang-ayon yung tugon ng kanilang mga inimbitahan. Hindi po yan ang kailangan ninyo dito sa Laguna. Ang kinakailangan nating gobernadora ay yung may pagkalinga, yung kakalinga, yung aakay sa ating lahat, yung magiging tanglaw, yung magiging ilaw, at aaruga sa inyo bilang isang tunay na ina. Kanya po, wag nating pababayaan ang aking kaibigan, ang inyong gobernadora. Dali natin sa Kapitolyo, uulitin ko, si Gobernadora Sol Aragones. Pagka kay Gobernadora Sol, sosolbin niya ang problema ninyo. Si Gobernadora Sol, hindi sa panay investigation in aid of legislation. Si Gobernadora Sol ay problem solver. Tutugunan niya ang ating mga problema dito sa lalawigan. Siya ay nasubukan nyo na at panahon na. Naiingat pa natin ang uri ng kanyang paglilingkod, hindi lamang pang distrito, kung hindi pambuong lalawigan ng Laguna. At ako naman ho, nakikiusap sa inyo, hinihingi ko po ang tulong ninyo sa darating na May 12. Please vote straight Duterte. Tulungan po ninyo ang Duterte. Ang aking pong numero, madaling tandaan, number 56 sa balota, 56. Madaling tandaan, 56.
Madami ka sigurong utang. 5-6, hindi po siya utang. 5-6, hindi siya pautang. 5-6, hindi siya pabigat. 5-6, tratuhin po ninyo na ating kolektibong puhunan tungo sa mabuting lipunan. Tulungan po ninyo ang inyong lingkod. Maghatid po tayo ng bago sa Senado ngayong May 12, 2025 dahil sa bago posible ang pagbabago. Muli ho, ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, senador ninyo, Pilipino, abogado, maisog. Please vote, vote straight, Duterte. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.